Hello mga kabayan, gawa tayo ng chicken kabsa. Ang una natin gawin ay magsutay na tayo ng sibuyas at saka bawang. Mekos lang muna natin yan. Pag nag-golden brown na siya, pwede na po siya. And then, i-add po natin ang ginger para masarap at hindi maging malansa ang ating chicken kabsa. Walang tigil sa pagsutay, sa pagmekos-mekos mga kabayan. Ayan mga kabayan, idagdagan natin ng seasoning at ang seasoning natin ay chicken cube, isa, white baharat, black pepper, turmeric powder, 7 spicy sweet paprika, dry lemon, and 3 pieces cordogon. Tagi-isang kutsara po yan mga kabayan, at imekos lang po natin sila hanggang matunaw yung cubes, at i-add po natin ang ating malinamnam at naglalakihang mga manok. Hugasan natin maigi bago natin yan isalang at imekos natin uli sila. Haluin lang natin ng haluin, balik na rin ng manuot ang linamnam sa manok ng mga ating mga seasoning mga kabayan. At pagkatapos niyan ay ilagay natin ang ating tinunaw na tomato paste. Tunawin muna natin siya sa mainit na tubig para pag nilagay natin ay manuot agad ang lasa niya sa chicken manokis mga kabayan. Tapos imekos uli natin sila. Dagdagan natin ng mga chinap-chop na gulay, ang pusa, patatas at ang carrots na pampalinaw ng ating mga mata. Imekos lang po natin sila hanggang manuot ang lasa. Sige, huwag mong tigilan ng kakamekos-mekos, ha? Ang kabayan, dagdagan natin ng tubig mainit para mabilis siyang kumulong. At least mga 15 minutes po natin siyang pagkukuluan para magluto ng maigi ang manokis. Pagkatapos noon, i-set aside natin ang manokis, hanguin natin siya para siya ay i-oven natin mamaya mga kabayan. Sige, hango lang ng hango and more. Lahat ng manok, imekos mo yan. Ayan na mga kabayan, nang mahango na ang chicken manok, ready na siyang ilagay sa oven. Magpahit lang po tayo ng mga 350 at ating yung tubig na pinagkuluan ng gulay. I-add natin yung ating bigas na binabad muna natin sa tubig ng 10 minutes at tapos tanggalin natin ng sabaw, tsaka natin siya ilagay sa ating pinakuluang gulay. Ayan na, imekos natin konti yan. At pagkatapos mga kabayan, pag kumulo na sila, ayan mga kabayan, imekos natin yung rice. Tignan natin kung naluto na ba siya. Halu-haluin natin para lahat maluto yung bigas niya. At nang manuot din yung lasa. Yan, mekos. Sige, mekos. Huwag mo tigilan ng kakamekos, inday. Ha? Dahan-dahanin lang ang pagmimekos mga kababayan ko para hindi madorog ang gulay.
Ayan mga kabayan, check po natin kung okay na yung rice. Pag okay na po siya, i-check din po natin yung inoven natin chicken. At pag na okay na, pagsasamahin po natin sila. Ilalagay natin sa ibabaw ng kanin yung chicken. Tapos tatakpan natin ng aluminum foil para lalong mag-in yung kanin. After mga 10 minutes sa mahinang apoy lang po, pag nakita nyo ay okay na, ready to eat ang ating chicken kabsa na super yummy!